Siya ang chief ng Iwagakuri village na kung saan nanggagaling si Gabumaro. Ipinakita ng chief ng village ang pagiging immortal niya sa pamamagitan ng pagtusok ng mga iba't ibang matatalim na mga sandata. Tinamaan sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ng chief, sa ulo, sa dibdib at sa sikmura. Labas pa nga ang mga bituka nito pero nakatayo at nakangiti pa rin ito. Pinatunayan nga ng chief ng Iwagakura na hindi talaga siya mapapatay gamit ang mga matatalim na mga sandata. Ito raw ay dahil sa isang misteryosong gamot na ginagamit ng kanilang chief. Nasaksihan ito ng dalawang mata ni Gabumaro nung kabataan pa niya ang nakakakilabot na sikreto ng kanilang chief. Sa kasalukuyan, nakapunta na sila sa isla ng Shinsenkyo kasama niya ang kanyang bantay na si Sejiri. Sa pagkukwento ni Gabumaro kay Sejiri patungkol sa kanilang chief na hindi namamatay, hindi makapaniwala si Sejiri na meron talagang elixir of life na kayang gawing immortal ang isang tao. Nakapasok na sila sa isla at manghang-mangha si Sejiri sa kagandahan nito. Pinorningan naman ni Gabumaro si Sejiri na huwag magpapadala sa kagandahang nakikita sa paligid, dapat ay mag-ingat pa din. Tinanggal ni Gabumaro ang gapos sa kanyang mga kamay pero umalma si Sejiri na bawal itong tanggalin. Sinabi naman ni Gabumaro na hindi pwedeng nakagapos ang kanyang mga kamay habang nasa loob ng isla. Pilit pero ni Sejiri na ipinapagapos ulit ang mga kamay ni Gabumaro. At yun na nga, walang magawa si Gabumaro at iginapos muli ang kanyang mga kamay. Habang iginagapos ni Sejiri ang mga kamay ni Gabumaro, biglang inatake si Gabumaro ng malaking bakal na bola at tinamaan ito sa ulo. Tumilapon si Gabumaro at mukhang napuruhan ito. Isa sa mga kriminal pala na nakamaskara ang umatake kay Gabumaro. Sabi pa niya, sa wakas nakita na daw niya ang kanyang unang biktima sa isla. Biglang bumangon si Gabumaro at nabigla nga siya sa pag-ataking yon. Namangha naman si Sejiri na hindi namatay si Gabumaro sa pagkakatamang yon. Siya pala si Twisted Keyon, isa pala siyang warrior monks at obsessed sa mga iba't ibang sandata during his trainings. Sabi pa nila, ninakaw niya ang 100 sandata sa mga iba't ibang warriors. Nagreklamo si Gabumaro na ang mga kamay ng warrior monk ay hindi nakagapos, sabi niya kay Sejiri. Naitanong ni Sejiri sa kanyang kasamahang Asemen kung bakit hindi nakagapos ang mga kamay ng kanyang binabantayan. Ang sagot niya, okay lang sa akin na hindi nakagapos ang mga kamay niya, basta sa pagbalik namin sa labas, igagapos din ulit yan. Di na makapaghintay ang warrior monks, galit na galit ito at para bang binabaliwala siya ni Gabumaro. Matagal na pala niyang hinihintay ang pagkakataong ito na masubukan ang kanyang mga sandatang nakuha niya sa mga ibang warriors laban kay Gabumaro the Hollow. Ito pala ang pamamaraan ng warrior monks para masolo niya ang elixir of life na papatayin muna niya ang mga kapwa criminals bago hanapin ito. Si Gabumaro daw ang unang papatayin niya, mukhang maagang mapapasabak sa labanan ng ating bidang si Gabumaro ah. Sabi naman ng bantay ng warrior monk, andito lang kami na manunood sa laban nyo. Hindi kami makikialam kung magpatayan kayo dyan. Umaatake na ang warrior monk at habang tumatakbo papunta kay Gabumaro ang kalaban, nakuha pa ni Sejiri na ipagapos ang mga kamay ni Gabumaro. At yun na nga, tinamaan sa ulo gamit ang malaking sandata ng monk at nabasag ito habang iginagapos ni Gabumaro ang kanyang mga kamay. Sunod-sunod ang pagsugod ng warrior monk at gamit ang iba't ibang mga sandata niya. Lahat ay tumama kay Gabumaro. Parang sinadya lamang ni Gabumaro na magpatama sa mga pagsugod ng monk habang iginagapos niya ang kanyang sariling mga kamay. Hindi man lang nakaramdam ng sakit si Gabumaro kahit pa ito ay napuruhan sa mga pag-atake ng kalaban. At yun na nga, kumilos na si Gabumaro at gumanti na ito, ginamit niya ang bigat ng kanyang katawan para makaatake sa kalaban. Nanlisik naman ang mga mata ni Sejiri sa ipinamalas na abilidad ni Gabumaro. Paano daw yun nagawa ni Gabumaro? Tumilapon sa ere ang kalaban at ang kanyang mga sandata ay nagsiliparan, sinipa ang isa sa mga sandata ng kalaban, tinamaan sa sikmura ang warrior monk. At yun na nga, bagsak ang kalaban, namangha na naman si Sejiri sa ginawa ni Gabumaro, kahit sa isang pag-atake lang daw na ginawa niya, napatumba niya ang kalaban. Hindi pa pala tapos ang laban, nakabangon pa ang monk, matigas din pala ang kanyang suot na armor sa katawan. Galit na ang warrior monk, sinabi pa niya kay Gabumaro na ito lang ba ang kanyang kaya. At yun na nga, tinapos na ni Gabumaro ang warrior monk gamit ang kanyang mga sandata mismo sa pagpaslang nito. Partido pa yan, nakagapos pa din ang mga kamay ni Gabumaro. At biglang binunot ang espada ng bantay ng warrior monk at pinutol ang ulo nito. Naghamon pa si Gabumaro sa asaemen ng labanan, sabi ng asaemen na bantay ng warrior monk, babalik na daw siya dala ang putol na ulo ng monk.
Sa kabilang banda naman, si Rukuruta the Giant ay gutom na pala, inatake niya ang kanyang bantay na Asaeman. Walang silbi ang espada ng Asaeman sa matigas na katawan ni Rukuruta. At yun na nga, kanay ni Rukuruta ang kanyang bantay. Kalahati daw ng mga criminals ay mamamatay dahil hindi ito sumunod sa mga batas. Napaisip si Sejiri patungkol sa tunay na katauhan ni Gabumaro. Hindi pa niya ito natutuklasan ang tunay na karakter niya. Habang malalim ang iniisip ni Sejiri, biglang sinugod ni Gabumaro si Sejiri gamit ang espada. Naitanong ni Sejiri kung bakit daw niya ito nagawa, sagot naman ni Gabumaro na gusto niyang tapusin ang buhay ni Sejiri in fastest and painless way, sabi niya. Patuloy na naglalaban si Gabumaro at Sejiri sa loob ng isla. Hindi papatalo si Sejiri at pilit niyang makasurvive kahit anong mangyari. Sabi pa nga ni Sejiri, kung papatayin mo ang iyong bantay, hindi mo sinusunod and batas na nakapaloob sa expedition na ito, sagot naman ni Gabumaro, it's all about priorities sabi ng kanyang kasamahang Asaeman. Kailangang mahanap ni Gabumaro sa madaling panahon ng elixir of life bago pa makarating sa isla ang mga Iwagakuri shinobis. Kailangan daw mamatay ni Sejiri dahil isa siyang sagabal sa paghahanap ng elixir ni Gabumaro. Nagtataka na naman si Gabumaro kung bakit hindi niya kayang mapatay-patay si Sejiri kahit noon pa man. Habang nagpapatuloy ang kanilang labanan, naitanong sa sarili ni Gabumaro kung bakit pinipigilan niya ang kanyang sarili na mapatay si Sejiri. Naiisip na naman niya ang kanyang magandang asawa back in Iwagakuri Village. Nakaramdam daw si Gabumaro ng madaming emotions after niya makatagpo ang kanyang asawa. Nakakaramdam na din siya ng hatred and kahinaan ng loob habang nasa labanan. Nakakaramdam na naman siya ng kahinaan habang nakikipaglaban kay Sejiri. Biglang natauhan si Gabumaro at nanambalik ang kanyang dating sarili nang naisip niya ang Chief Village. Pinali niya ang espada ni Sejiri pero hindi nagpapatalo si Sejiri, lumalaban para sa kanyang buhay. Sinabi ni Gabumaro na pointless daw ang paglaban ni Sejiri sa kanya. Napakalayo ng agwat ng kanilang mga abilidad. Masakit daw sa kalooban ni Gabumaro na papatayin niya si Sejiri. Naitanong ni Sejiri na may nararamdamang emosyon kapapala kung masakit sa loob mo na papatayin mo ako. At sa bandang huli, na-corner na si Sejiri at tutusukan na sana si Sejiri ng espada ni Gabumaro subalit, mukhang may pumipigil sa kanya. Naitanong sa sarili ni Gabumaro, bakit hindi niya daw magawang paslangin si Sejiri. Wala daw dapat na emosyong nararamdaman siya. Na-realize ni Sejiri nung unang pagtatagpo nila ni Gabumaro, pareho pa din ang kanyang ekspresyon na ipinapakita ni Gabumaro hanggang sa kasalukuyan. Pilit daw niyang makamtan ang isang bagay na makakapagpabago sa kanyang sarili, nasabi ni Sejiri na si Gabumaro ay may puso at damdamin pa din. Hindi na siya kagaya noon. Siya ay isang tao pa din na may nararamdamang emosyon since pagkabata niya. Umiiyak si Gabumaro nang hindi niya napapansin. Kung hindi niya daw kayang patayin ang isang mahinang nilalang, hindi niya rin daw kayang protektahan ang kanyang asawa. Ang sagot naman ni Sejiri, hindi ka mahina Gabumaro, unti-unting lumalakas ang pagiging tao mo na may emosyon. Nilalabanan mo ang iyong pagiging hollow. Naniniwala si Sejiri na isa itong simbolo ng pagiging malakas na nilalang. Nagsisisi daw si Gabumaro sa mga nagawa niya base sa kanyang emosyon. Pilit daw niyang binabawi ang tunay niyang sarili. You are no longer the same person that you used to be, sabi ni Sejiri. Sa kabilang banda naman, si Great Dragon at ang kanyang bantay na Asaeman ay napadpad sa isang lugar na madaming kakaibang insekto at hayop. Nakagat ng isang misteryosong insekto ang kamay ni Dragon at namalayan niya ito na ito'y matutubuan ng mga halaman ng katawan niya. Bago pa man magawang matubuan ang mga halaman ng kanyang buong katawan, pinutol na niya ang kanyang kaliwang kamay. At yun na nga, nakita nilang tinubuan ng mga halaman ang putol niyang kamay. Nagsilabasan ang mga kakaibang hayop sa isla. Di sila makapaniwala na meron palang ganitong mga bagay na nag-exist sa mundo. Biglang lumindol ang kinatatayuan nila, at nakita nila na may mga higanting nilalang na nakapalibot sa kanila. Pati na rin si Gabumaro at Sejiri, may nakatagpo din silang kakaibang nilalang na makakalaban. At dito nagtatapos ang pangatlong episode nila sa pag-explore sa isla. Abangan ang susunod na episode at mapapalaban na talaga sila sa mga weirdong nilalang doon.